Um, my first question is about doon sa tinatawag na drug watch list and order of battle. Paano po nailalagay sa listahan ang isang tao doon? My first question is about doon sa tinatawag na drug watch list and order of battle. Paano po nailalagay sa listahan ang isang tao doon? Meron ho bang pagkakaiba sa listahan ng mga drug user versus drug pushers? Years ago, ilan ng mga napunta sa aking mga complainants na nailagay ang pangalan nila sa drugs watch list samantalang malinis naman sila. So ang duda nila, meron silang kapitbahay o merong galit sa kanila na may connection sa barangay, sa law enforcement, kaya inilagay ang pangalan nila doon. In some cases, in the past, may napapatay pa dahil dyan. So paano po maiwasan natin na mangyari yan ulit? Sponsor, marami sa mga kababayan natin, especially yung mga mahirap, na napagdidiskitahan, hinuhuli at alam naman natin wala sila talagang kasalanan at pinaplantahan. Sana yung mga maliliit nating kababayan, yung mga talaga inosente, hindi mapagplantahan, mapagbintangan at makulong dahil sila ay napagdiskitahan lamang at sila ay nasa kulungan. And I'll tell you, it's a fact na napakaraming mga kababayan tayo dyan sa city jail na nag-aantay ng kaso nilang ma-resolve na inosente, believe it or not. Napakarami yan, and you know that the good sponsor, number one, pinantahan sila. Number two, wala silang pampiyansa. Number three, mahirap sila. Yung tatlo, kaya hanggang ngayon nabubulok sila sa city jail. So, kaya ako po natanong yan, so, paano po natin malaman na yung binigyan ng reward ay kapitbahay lang pala ng isang operative at siya naman talaga ang nagtrabaho, kaya natumbok niya yung isang, say, drug den. And then, after na matumbok niya, sabi niya, para kumita ko rito, kasi kung idideklara niya siyang nakita, ibibigyan siya ng medalya versus kung sabihin niya may tipster siya, magkakaroon pa siya ng pera. So ang gagawin niya, tatawag siya ng kapitbahay niya o kainuman niya, pre, tatakulban naman yung mukha mo Papalabasin ko na lang ikaw ang tipster ko at mabibigyan ka ng milyones. So paano natin masiguro na hindi po nangyari yung sa PDEA? My first question is about doon sa tinatawag na drug watch list and order of battle. Paano po nailalagay sa listahan ang isang tao doon? Your Honor, it started from the barangay level. The information was collected from the barangay level, then binabalidate up to the municipal level, provincial level, regional level, hanggang sa nabuo yung watch list at the national level, Your Honor. Okay. So meron ho bang pagkakaiba sa listahan ng mga drug user versus drug pushers? Yes, Your Honor. May separate list po yan, yung mga users at saka yung pushers. Okay. But sometimes, nakakategorize sila. Pero sometimes may isang tao na he's a user at the same time, a pusher. So okay, kasama siya sa dalawang listahan doon. User na, pusher pa. At meron din po ang PDEA listahan ng mga supplier at manufacturers? Yes, Your Honor. Okay. The reason I asked that, Mr. President, the good sponsor, years ago, ilan ng mga napunta sa aking mga complainants na nailagay ang pangalan nila sa drugs watch list samantalang malinis naman sila. So ang duda nila, meron silang kapitbahay o merong galit sa kanila na may connection sa barangay, sa law enforcement, kaya inilagay ang pangalan nila doon. In some cases, in the past, may napapatay pa dahil dyan. So paano po maiwasan natin na mangyari yan ulit? Yeah, Your Honor, if kung nangyayari daw yan noon, right now, mahirapan na daw mangyari yan dahil all law enforcement agencies involved in anti-drug operations are strictly comparing notes at binabalidate nila. Noon, posibleng mangyari yan, pero ngayon, mahirap na daw. Dahil nga, ang validation process ay periodic at palaging ginagawa, Your Honor. So halimbawa po, Mr. President, good sponsor, ang isang taong nagtatrabaho sa barangay at sabihin natin officials ng barangay at meron siyang galit na tao sa kanilang barangay. So ilalagay niya sa listahan yung isang taong yon, and then may connection siya sa PNP at ibabalidate yung sinabi nung taga-barangay na naglagay sa listahan ng kagalit niya. And so my question then is, what degree of proof ang kailangan para ma-ensure na
yung ginagawa nitong barangay official na ito dahil galit lang siya sa isang tao ay hindi makakalusot at hindi dumating sa hindi ka nais-nais, which is ma-raid yung bahay niya, mahuli siya, maplantahan siya, etc. Kasi in some cases, siguro alam niyo po ito, good sponsor, marami sa mga kababayan natin, especially yung mga mahirap, na napagdidiskitahan, hinuhuli, at alam naman natin, wala sila talagang kasalanan at pinaplantahan. We understand those unfortunate incidents, Your Honor, pero as of now, the PDEA Director General is giving us the assurance na mahirap na daw yung mangyari ngayon because the management of the watch list, this is identification and validation of individuals involved in the illegal drugs and formulation of PDEA, PNP certified BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council's watch list. This is for the purpose of identifying individuals to be recommended for appropriate intervention programs such as treatment and rehabilitation of persons who use drugs and reformation program for qualified posers. Posibleng mangyari yan talaga, Your Honor, kung may mga tao na may masamang intensyon na magbigay ng wrong information doon sa PNP or sa PDEA para yung kalaban ba niya sa negosyo, kalaban ba niya sa politika, or na gusto niya may isama sa listahan, posible yan, makarating yan doon, pero with a very stringent validation process being conducted by these agencies, PDEA, PNP, local government units, and the barangay and the municipal drug abuse councils, baka mahirap na yan mangyari ngayon, Your Honor. So, thank you, good sponsor, Mr. President. So, yung listahan ng PDEA at ng PNP pagdating sa drug watch list or order of battle, magkapareho or in some ways magkaiba? Yes, Your Honor. Magkaisa na po yung listahan dahil kinukonsolidate nila, nagko-coordinate sila palagi, yung NBI, PNP at PDEA, iniisa na yung listahan. And we are no longer using the term order of battle, Your Honor. Watch list na lang yung nakalagay doon sa Drugs watch list. Kasi in the past, sikat na sikat yung salitang order of battle. military term yan. Pag nilagay ka doon sa listang order battle, delikado ng buhay mo. Yes, It's either Your Honor. mapaplantahan ka at makukulong ka or sementeryo. Yes, Your Honor. So ang sa akin lang po kasi, gusto ko lang maiwasan na yung mga inosente, of course, galit po ako sa droga, tulad natin lahat dito, sana yung mga maliliit nating kababayan, yung mga talaga inosente, hindi mapagplantahan, mapagbintangan at makulong dahil sila ay napagdiskitahan lamang at sila ay nasa kulungan. And I'll tell you, it's a fact na napakaraming mga kababayan tayo dyan sa city jail na nag-aantay ng kaso nila ma-resolve na inosente, believe it or not. Napakarami yan, and you know that the good sponsor, number one, pinantahan sila. Number two, wala silang pampiyansa. Number three, mahirap sila. Yun yung tatlo, kaya hanggang ngayon nabubulok sila sa city jail. So, having said that, sana maging careful ang ating mga taga-PDEA, law enforcement, sa pag-qualify ng isang taong whether he's a drug user, drug pusher, or not. Para naman masarap po yung mga inosente doon sa mga talagang totoong mga pushers. Now, nagsusuot ba ng body-worn camera ang mga PDEA operatives tuwing sila po ay pupunta sa field? I mean, at 100% rate. Kasi sa PNP, sa 10 na gagawa ng operation sa field, yung isa salamat kung meron, tapos sira-sira pa yung camera at hindi pa umaandar. Sa PDEA, hindi ba ganon? PDEA has 100% body-worn camera to all its operatives during anti-drug operations, Your Honor. 100%? 100% complete. Very good, excellent. It's very nice to hear. Now, yung pong mga nakukolekta na ebidensya ng mga operatives sa field, saan po dinadala yun? Saan po ini-store? We have evidence custodian, Your Honor, na nagtatago sa mga ebidensya, provincial offices, regional offices, Your Honor. Doon po nakalagay yung mga nakatambak yung mga ebidensya. Okay. Gaano ka-secure po yung evidence room, kung tawagin if you will, na masiguro hindi po malulusutan yun, meaning wala pong mga loko-loko sa PDEA ang kukuha ng ebidensya doon, makakuha ng ilang droga doon para i-recycle tulad ng ginagawa ng ilang taga-PNP na nababalitaan natin. Pwedeng recycle or pwedeng gamitin mismo, Your Honor. Pwedeng gamitin mismo. Mga drug abuser na mga tao. So how secured? Security measures in safekeeping evidence
installed the following for safety and added security: CCTV cameras inside the evidence room and its vicinity, fire extinguishers with proper labels and instructions of use, metal grills were installed around the facility, double doors were metal instead of wood. The doors were secured with 3 sets of locks, which are in the custody of 3 authorized laboratory service key holders, such that the absence of a key holder makes access to the evidence room impossible. Biometrics will also be installed outside the evidence room to control access to the facility. So, napaka-secure na po yung kanilang evidence room, Your Honor. Dahil 3 may hawak ng susi. Kung hindi present yung 3, hindi ma-open yung evidence room. And so, chances are na yung 3, hindi yan magkakaisa na gumawa ng kalokohan. May mga, mga safety features na ginagawa, kaya hindi sila magkakaisa. Thank you, Mr. President, Madam Sponsor. Good sponsor. Now, pagdating po dun sa pagkukolekta ng mga ebidensya sa field o inukuha ng mga ebidensya sa field, up to the point na yun po ay ilalagay doon sa storage room, ano pong mga procedure ang ino-observe para masiguro, for example, may nakuha silang 1 kilo sa field at pagdating po doon sa storage room, 1 kilo pa rin papasok na wala pong nangumisyon o nag-cut ng kalahating kilo along the way? Your Honor, according to the PDEA, the chain of custody of evidence is strictly being observed by every operatives of PDEA, Your Honor. Wala ho bang third party? Kasi kung mga PDEA, sila lang, pwede po magsabuatan yun. Dapat po may third Your party. Honor, always during operations, we seek the presence of local government officials and members of the media as witness in the conduct of our operations as required by law. So sila yan mismo, yung mga taga-media, mag-iingay yan kapag meron silang naobserbahan na mga ginagawang hindi maganda yung mga operatiba natin sa field, Your Honor. Lalong-lalo na yung mga sinatawag natin na savings, mabubulabog yan dahil mayroong outsider coming from the media and coming from the local government o barangay na magbabantay doon sa ginagawa nila, Your Honor. Thank you, good sponsor. Ang ibig ko rin kasi sabihin, the good sponsor, Mr. President, yung bang pag-transport ng ebidensya from point A, doon sa field, to point B, doon po sa storage room, na-observe ng hindi lamang ng mga taga-PDEA, kundi third party, alam mo, taga-media, na yung 1 kilo na na-collect sa field, dapat 1 kilo din ang pumasok at yun din po yung mismo, yung mga droga na yun ang talagang nakuha at exact na timbang pa rin. At same pa rin ang laman nung, kung yun po ba yung mga sachet, yun po ba yung supot, etc. Kasi Your pwede Honor, magkaroon ng switching eh. Yeah, mahirap talaga daw na pakialaman yung pag namarkahan na dahil the inventory is right there at the crime scene. Pag gawa ng inventory doon sa crime scene, namarkahan yan kung ilang pounds, ilang grams yan, pagkarga doon sa evidence van, papunta doon sa evidence room, ay sigurado yan na pagdating doon, the same pa rin. Kasi chine-check naman nung magre-receive na evidence custodian doon sa evidence room, kung anong nakalagay doon, kinikilo, tinitimbang niya uli doon pagdating, Your Honor. Kaya mahirapang galawin ng mga tao. Meron ding nagbibideo, mga pictures, kaya sinisiguro natin na hindi nila matamper yung evidence, Your Honor. Okay, thank you, Mr. President. Good sponsor. Now, let's talk about destroying the drugs. Kapag natapos na po yung kaso sa korte, I would assume na yung mga drugs na yun ay kailangan i-destroy. Paano po yung destruction process na ginagawa? The procedure of destruction, Your Honor, goes this way. First, we have to secure court order for the destruction from the court or written order from the Director General PDEA. If there is no case filed, Number 2, take pictures of the evidence. Number 3, reweigh the evidence. Number 4, re-examine the evidence. Number 5, take representative samples pursuant to the provisions of Board Regulations Number 1, Series of 2002. And number 6, burn dangerous drugs using thermal method. Okay. Yes, I understand. Now, doon po sa burning na proseso, sino-sino po ang present at nag-observe para masiguro na yung mga sinusunog ay yung pa rin po yung mga drugs na nanggaling doon sa storage na may court order na pwede na i-destroy? Your Honor, the witnesses prescribed by law, accused or counsel for the accused,
DOJ representative, media representative, elected public official, and civil society group cannot proceed to the destruction site at a short notice. Moreover, the said witnesses cannot proceed to the destruction activity on an almost daily basis. So, but still, pinagsisikapan na ito, pag lalong-lalo na yung destruction ng malakihan, Your Honor, nire-require talaga na yung presensya nito mga tao na ito. Okay. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Ano pong ginagawa ng PDEA na para masiguro yung monitoring ng kanilang mga agent na hindi mapasok sa pagbibenta ng illegal na droga or mismong sila ay gumagamit na pala ng droga? We have continuing counterintelligence efforts, Your Honor, meaning we are monitoring all our personnel as far as their daily activities is concerned. And yun naman sa paggamit ay nagkakaroon tayo ng mga random drug testing to our personnel from time to time para mahuli yung mga gumagamit. Lalo na yung mga suspected na tingin natin ay gumagamit na, we require them to undergo a drug test, Your Honor. Thank you. So far, ilan na po yung mga PDEA agents ang natanggal sa trabaho, nasibak dahil sila po pala ay later on, they were found out to be drug users na? Your Honor, our data here for internal cleansing data, calendar year 2011 up to October of 2024. Dismissed, we have 96 PDEA agents. Suspended, 164. 96 and 164. So ito po mga PDEA agents na nakitaan or napatunayan na sila pala ay later on ay gumagamit na ng droga. Yes, Your Honor. Okay. So na-determine ng PDEA the reasons bakit nangyari ito. So ano po mga programa ginagawa ang PDEA na para ma-ensure na hindi na maulit to? Of course, sinabi nyo, may mga random drug testing. Wala ho ba kayong ginagawang studies bakit ang isang PDEA agent ay nalululong sa droga at na-involved sa drug trafficking? At yung mga follow-up question, yung mga po na-dismiss na binanggit nyo ng mga numbers, na-dismiss sila because are they drug users, drug pushers, o naging drug suppliers na rin? Your Honor, bihira na po tayo nagkakaroon ng solid PDEA personnel na nag-operate, Your Honor. Most of the time, pag nag-operate ang PDEA, it is together with other law enforcement agency like PNP or NBI para mas maiwasan yung mga, kung may plano silang gumawa ng kalukuhan, Your Honor, may counter-checking among and between law enforcement agencies. Thank you. Good sponsor. Last one. Napakarami. Positive sa drugs. So, suspended, 164, positive sa drugs to. So, when you say suspended, so naibalik sila. And admonish, 103. Pag drug-related, Your Honor, dismiss kagad, tanggal. Hindi pwede yung suspension. Ito mga suspension na ito, mga minor administrative violation siguro, Your Honor. Okay. So, itong 95 ang dismissed. Yes, Your ang Honor. involved sa drug kasi 95. Okay, at hindi na po sila naibalik. Hindi na ibalik. Okay, great. Now let's talk about the reward system, Mr. President, and good sponsor. Paano po yung procedure sa pagbibigay ng reward? Ito ho ba, I would assume, ay sa mga tipster? Reward system. One is for the tipster, yung informant, nagbigay na impormasyon na nag-positive yung operations. At pangalawa, yung mga lawmen, yung mga operative mismo, AFP, PNP, PDEA, lahat binibigyan ng monetary reward. Your Honor. Okay. Kaya ko po natanong yan, so paano po natin malaman na yung binigyan ng reward ay kapitbahay lang pala ng isang operative at siya naman talaga nagtrabaho kaya natumbok niya yung isang, say, drug den, and then after na matumbok niya, sabi niya, para kumita ko rito, kasi kung idideklara niya siyang nakita, ibibigyan siya ng medalya versus kung sabihin niya may tipster siya, magkakaroon pa siya ng pera. So ang gagawin niya, tatawag siya ng kapitbahay niya o kainuman niya, pre, total, tatakulban naman yung mukha mo eh. Papalabasin ko na lang ikaw ang tipster ko at mabibigyan ka ng milyones. So paano natin masiguro na hindi po nangyari yung sa PDEA? Your Honor, merong board po na nag-deliberate dito sa mga bibigyan ng reward. Hindi lang po ito, ang board is not purely composed of PDEA officers, but
merong taga-academ, merong taga-religious sector, may business sector. There are 4 sectors being represented here, Your Honor, aside from the law enforcement. Dalawa from the business daw, Your Honor. So sila po yung bibet ng nagkakandak ng vetting process doon sa mga tatanggap ng rewards, Your Honor. At kasama doon sa pag-vetting is to see to it na hindi ito hausyaw na tao, personality na ginamit lang ng pulis para ultimately yung reward mapupunta lang din sa pulis. Mga civilian po ito, Your Honor. Hindi po makalusot yung mga diskarte ng mga law enforcement na gano'n na scheme, Your Honor. So ibig sabihin, from the very start na dinedevelop ng kanilang informante, yung isa pong pinaproject nilang say drug den, nakalista na po yung pangalan ng informante yon hanggang sa naging positive yung pag-raid, naging successful, doon na limbawa sa drug den, saka ibibigay reward dun sa informante yon dahil siya yung nasa listahan from the get-go mula sa umpisa hanggang sa naging successful yung pagkahuli o pagka-raid ng isang drug den na pre-project. Not necessarily, Your Honor, yung pangalan niya mismo makuha, no, malista. But from the very start, the fingerprint of that tipster is already being taken from him. Hanggang sa matapos, the same fingerprint pa rin yung ginagamit para pag-claim ng reward. Kasi there are instances wherein informants, yung tipster, ayaw nila mabulabog yung kanilang identity. So hanggang kuha lang tayo, yung right thumb fingerprint, Your Honor. Okay, hindi po ako namimaloso po, ano, good sponsor, Mr. President. Yeah, but the handler, of course, the handler, Your Honor, kilala niya yung tao. Yung Kaya nga handler. po. Aside from the fingerprint, personal identity niya, kilala ng handler. Panyari, si Mario, isang PDEA agent, at meron po siya na-discovery na isang malaking bahay ng supplier, drugs. Alam niya na yon dahil, siyempre, sa kanyang experience and all. And then sabi niya, maging successful ang pag-raid ko rito. Ito ay magbubunga. So tatawag siya ng kanyang kapitbahay at ipapa-fingerprint niya para sabihin niya na kapag ito ay naging successful, ikaw ang sasabihin kong informante ko rito para kumita ka, hati tayo sa kita. Yun po ibig sabihin. So paano natin maiwasan na mangyari po yun na talagang legit yung informante, talagang nabigay siya ng tamang informasyon at hindi nakihati o nakikomisyon lamang yung PDEA agent. Your Honor, during the deliberation of the rewards, ay mahuhuli po yan dahil sa interview portion. In-interview, although hindi pinapakita yung mukha, in-interview siya at malalaman ng mga members ng board kung ito ay drama-drama lamang or scripted yung kanilang papel doon sa drug bust na yun, Your Honor. Malalaman po, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Now, nais ko pala pasalamatan ng PDEA kung hindi ko pa kayo napasalamatan nung gumawa po ako ng surprise visit sa mga bus stations at sumama po ang ilang PDEA agents at nag-conduct ng drug testing at isa nga doon naging positive. Now, doon po sa drug testing, ano po yung nahuli doon? Is it shabu lamang? Kasama ba doon yung cocaine, marijuana? Your Honor, yung test kit na ginamit doon sa request mo na testing ay 4. Shabu, marijuana, cocaine, ecstasy, Your Honor. Pwede daw magiging 6 or 7 pero mas mahal. Mahal yung test kit na yun kung i-cover pa yung ibang types of drugs. Pero sa atin, yung prevalent na drug abuse is by the use of shabu, marijuana, cocaine, and ecstasy, Your Honor. Okay. Marijuana, cocaine, ecstasy, and shabu. Yes, Your Honor. Isang kit lang yun, pero all those 4 substances can be tested and can be found out kapag ikaw ay positive doon. Ecstasy, kasama po yung ecstasy. Kasama, Your Honor, ecstasy. Paano po kung heroin addict po yung na-test? Wala. Hindi kasama doon sa 4. Hindi kasama? Hindi kasama sa 4, Your Honor. Paano kung PCP addict siya? Hindi rin kasama, lusot siya. Paano kung codeine and morphine addict siya? Lusot din siya.
Pinoprofile daw, Your Honor, yung ina-drug test natin. Halimbawa, malaman sa kanyang background na yung kanyang involvement ay nandoon sa ganitong klaseng drug. So, yun ang gagamitin po na test kit. Mahirap po yung profiling. Kailangan po talaga yung scientific, science. So siguro po, sabi niyo may kamahalan, baka pwede tayo mag-invest na yung 7-panel coverage na doon sa lahat na nabanggit ko. Especially kung ito po ay mga taong may kaya sa buhay. Yes, Your Honor. And even the follicle test that you've been advocating, Your Honor. Yung hair follicle test, hair yes. follicle test. Hanapan po natin ng budget yan. Na sana po magkaroon tayo ng... Ay, still being developed, Your Honor. Development of hair follicle drug testing, 13 million. So, they-develop na ito, Your Honor. Billion o million? Million. 13 million. Mura lang. Mura lang, Your Honor. Sige po. Development stage ba, Your Honor? Hindi pa alam. Baka later, may additional na gasto pa ito. With the indulgence of the Senator Tulfo, is there any private hair follicle center here in Philippines? Right now, Your Honor, we have the high precision diagnostic laboratory. Pero pag hair follicle testing daw, Your Honor, dinadala pa sa abroad. Doon pa tinitest yung sample. So you will know the results by how many weeks or how many months? Average 2 weeks daw, Your Honor, yung hair follicle test. Doon sa private. Doon sa private. Alright. So wala pa tayo sa sa Sir? government agency, wala tayong we do not have any hair follicle testing center. Right now, Your Honor, for the information of the body, wala pang na-accredit ang DOH ng hair follicle testing center o laboratory dito sa Pilipinas. Alright. So wala pa. Magiging first pa itong dinedevelop ng PDEA pag ito yung naging successful. Thank you. Senator Tulfo, thank you. Thank you, Mr. President. Now, good sponsor, dumako tayo dun sa mga dredging vessels. During my last hearing sa Public Services, tinanong ko po yung DOTR and even the Bureau of Immigration and Coast Guard, pag may dumating na foreign vessels na gagawa ng dredging dito, sometimes from China, tinanong ko sila kung anong klaseng inspection ang ginagawa nila na para masiguro na walang droga may papasok. So, sila daw ay umaakyat doon at gumagamit ng K9. And then in-inspection po yung maleta. Wala ho bang presence ang PDEA doon para kapag halimbawa may naamoy yung aso, nakahinay-na lang, suspected drugs, agad-agad ang PDEA ang gagawa ng confirmation because they're the agency na may capability makapagsabi na kung drugs ba yun o hindi. Hindi yung Coast Guard. Right now, Your Honor, wala doon talaga. Wala silang presensya doon sa nagbo-board sa vessel na nag-inspection. Purely custom. Wala ho ba kayong balak na makipag-MOA sa DOTR para ma-involve po kayo sa pag-aakyat sa mga barko na gagawa ng dredging dito? And these vessels came from countries na suspected source of drugs coming to our country. We will coordinate, Your Honor. Sa ngayon, wala talaga. So, but we are interested on that subject and we will coordinate with the OTR. On a weekly basis kasi po, maraming dumarating dito ng mga vessels from other countries to do dredging at malalaking barko po ito at marami po mga crew dito. So pwede pong isiksik yung mga supot-supot o sakong drugs kung saan-saan yan, sa engine, sa ilalim ng kama o what have you. So kung may kasamang PDEA at Coast Guard, magsanib puwersa, masiguro natin 99% na pumapasok ay walang drogang karga, hindi makakalusot yung droga papasok ng bata. Yes, Your Honor, it's very possible to happen. But right now, we are planning to coordinate with kung anong agency yung nagko-control ng mga dredging vessels na yan para makasama ang PDEA sa boarding party to conduct the inspection. Okay. Last na lamang po. Yes. Mr. President, good sponsor. May presence po ba ang PDEA sa Bureau of Customs compound? Yes, Your Honor. Ano po yung ginagawa ng PDEA doon sa Bureau of Customs? Ano po yung kanilang mga duties and responsibilities sa loob po ng Customs compound? Your Honor, the presence of PDEA can be observed in the airport and
NAIA Airport and the MICP. Kasama po sila doon sa interdiction team with the PNP, Coast Bureau of Customs, NICA, and PDEA. Aviation Security of the PNP, Your Honor. Kasama po sila doon sa interdiction team para mag-search ng mga parcels na dumarating. Okay. Kasi sa Bureau of Customs, Your Honor, may tinatawag na X-ray. Okay. Yung dadaan sa yellow lane and red lane, yun yung nafa-flag down na possible may problema. Especially kung ito ay galing sa mga bansa, itong container na ito, na hotbed ng drugs. So, dapat, ibig sabihin, nandun yung PDEA na randomly magbukas ng mga container at gumamit ng K9 para amuyin yung mga kargamentong yun. Yun po ba yung ginagawa na ng PDEA? At kapag ginagawa, bakit po nakalusot yung magnetic container na kilo-kilo, daan-daang kilong shabu? Meron. Your Honor, pagdating kasi dyan daw sa yung portion na yan, is a purely customs area and sila po ang nasusunod dyan. The only thing that PDEA can do is to be there once their presence is requested by the customs. Hindi po sila na on their own, papasok doon sa custom zone at maghahanap randomly ng target, Your Honor. Kailangan talagang dadaan pa sila sa customs authorities for coordination purposes. Exactly. So, wala bang balak ang PDEA na makipag-MOA sa Department of Finance, the DBB and the Department of Finance, kasi yung Customs is under Department of Finance, para maobliga yung mga taga-Bureau of Customs, payagan po yung mga taga-PDEA na magkaroon ng presence sa loob ng compound nila for the purpose of looking out for drugs na possible na na-smuggle papasok ng bansa. We will try to coordinate with the Department of Finance, Your Honor. If it is feasible, we will try, Your Honor. Maganda po talaga yan. Maganda po talaga yan. Kailangan talaga yung proactive approach pagdating dyan. Hindi yung nakatambay nga ang PDEA doon sa loob ng MICP or sa loob ng NAIA, pero maghihintay lang kung kailan sila kailan itatap yung services nila by the Bureau of Customs. Dapat on their own sana, kung pwede, meron silang information na narinig, na natanggap na itong particular container ba na ito, posible itong may laman, dapat on their own, kaya na nila kagad umaksyon. Pero as said, Your Honor, we have to go through the customs authorities. So, yung suggestion mo, Your Honor, is being considered seriously by PDEA. Thank you. Last naman talaga, sponsor. 41.3% of first-time drug users were between ages 15 and 19. 1 in 3 students in the 12th grade experienced using marijuana. Alam mo ba ito ng PDEA? At kung alam ng PDEA ito, ano pong ginagawa ng PDEA at meron ba kayong mga programa para ma-address ito? Thank you. Your Honor, that data came from DDB, and the DDB is strengthening the preventive education, advocacy, civic awareness by strengthening the drug education program in the schools. And the establishment of special drug education centers at the community level Thank you, Mr. for President. out-of-school youth. Thank you, Mr. President. The good sponsor, thank you very much. Thank you PDEA. very much, Your Honor.